Bawal daw ang balaklava sa Maynila. Mali ka dyan. At pag mahuli ka, pwedeng umabot ang multa ng 15,000 tapos may kulong pa. Linawin natin yung ordinansa na yan at iba pang mga kuro-kuro patungkol sa Anti-Balaklava Ordinance ng Maynila kasama ang MPD Public Information Chief, usap-usapan nga ngayon itong Anti-Balaklava Ordinance na kamakailan ay ipinatupad sa lungsod ng Maynila with the approval of Yorme, none other than Mayor Isko Moreno. Ang pangunahing layunin nga ng ordinansa na yan ay to promote public safety, ensure peace and order, at maiwasan ng iba't ibang mga posibleng krimen na maganap sa Maynila, lalong-lalo na yung mga nagko-conceal o yung mga nagtatakip ng mga mukha nila. Pag-usapan natin yung mismong ordinansa na to mga brother. Ano nga ba yung nakapaloob? Ano nga ba yung bawal sa hindi? Ano yung pwede kang mapagmulta hanggang makulong ka? At ano rin naman yung pwede kang ma-exempt? Para mabigyan linaw itong Ordinance Number 9134 ng Maynila or the Anti-Balaklava Ordinance, maigi na wag namang galing sa atin. Kasi kasama natin sa linya ngayon ng MPD Public Information Office Chief, Major Philip Ines. Okay, Major Ines, welcome at salamat sa pagpapa-unlock sa motor ni Juan para i-clarify itong bagong ordinance sa Maynila. Unang tanong natin, itong Ordinance Number 9134 or yung mas kilala na Anti-Balaklava Ordinance, kailan pa po ba effective to? Yes, na pirma nito ng ating ama ng lungsod ng Maynila noong November 3, 2025 kung saan nga ang sabi dito it will take effect immediately after publication. So ang ginagawa ngayon ng Manila Police District dito ay yung mga public information, advisory at lahat ng tungtungan ginagamit natin para ipaalam natin sa ating mga kababayan, particular dito sa lungsod ng Maynila tungkol dito sa ordinansa na ito. Okay. So effective na pala to. Starting this month, Major Ines, no? Ngayon, ang intindi kasi ng mga marami sa social media, pagpasok mo ng Maynila, dapat magtanggal ng balaklava o face mask. Tama ba yun? Meron tayong mga prohibition dito under section nitong City Ordinance Number 9134. Ang sinasabi nga dito, yung mga pinagbabawal dito, like for example, nandun ka sa motorcycle mo, nakaparada ka sa isang lugar, tapos within 3 meters, di ba? Dapat nagtatanggal ka ng face mask, yung cover sa mukha. At hindi cover dito yung nagta-travel dito sa Manila, particular sa Manila. Kahit yung angkas mo, hindi rin yun pinagbabawalan na tanggalin. Ang sa atin dito, pag papasok ka sa mga establishment, tanggalin mo yung helmet, tanggalin mo yung face mask. Matagal na itong ginagawa. Actually, may mga establishment na tayo gumagawa dito katulad ng mga bangko, ng mga mall. Pag pumapasok ka ng bangko, pinapatanggal yung sombrero, pinapatanggal yung face mask kung naka-face mask ka para makita yung mukha mo sa CCTV. Ang purpose lang nito ay sabi nga natin yung mga merong tinatawag na criminal mind ay mag-isip na gumawa ng krimen. Sa maraming pagkakataon, nakikita natin na itong mga tao na gagawa o gumawa ng isang krimen, madali nating ma-identify at mapanagot natin sa batas. Okay. So Major Ines, ginawin ko lang. Halimbawa, ako ay bumabiyahe galing ditong Bulacan at tatawid ako let's say ng Pasay or Cavite, dadaan ako ng Maynila. Kung yun lang naman ang purpose ko, hindi ko kailangan magtanggal ng balaklava o helmet o face mask kasi traveling ako. Tama ba? Ongoing yung pagbiyahe ko. Tama ka. Nakita natin, pag magta-travel ka, hindi sinasabing tanggalin mo yung iyong takip sa mukha. Na-covering natin talaga yan doon sa alikabok at pausok. Ang sinasabi dito, napakaliwanag naman, napakasimple ng explanation dito. Pag ikaw, naka-motorcycle ka, may motorcycle ka, at nakahinto ka, nakaparada ka, o bibili ka doon sa mga establishment, pupunta ka o papasok ka, kailangan mong tanggalin. Para meron tayong ordinansa na nagsasabi na bawal ito. Kaya sa maraming pagkakataon, katulad ng binanggit ko, nagte-take advantage itong may mga criminal mind o yung mga gagawa ng krimen dahil sa pagtatakip ng mukha. Sabi nga, no face, no case eh. Diba? Kalimitan naririnig natin yan. At dahil sa ordinansang ito yung mga tinatawag natin ng mga crime prevention strategies. One of crime prevention strategies na sabi nga natin, hindi man natin na maisisiro at sabi nga natin, mabawasan natin yung mga gumagawa ng krimen using yung pagtatakip ng mukha nila.
Ayun, no, napakaginaw na nun mga brother. So, again, this is for crime prevention, hindi para ma-inconvenience ang sino man. Major Ines, meron bang mga exempted sa ordinance na to? Yes, marami tayong may mga exemption diyan under section 5. Sinasabi dito, 'di ba, pag meron kang health condition during kung may pandemic, 'di ba? Hindi ka para obligahin na magtanggal ng face mask. Alam naman natin at syempre kinukonsidera din naman natin yung kondisyon ng isang tao. At syempre kunyari may mga religious belief ka na kailangan naka-cover yung mukha. Wala tayong problema doon. Ang sa atin dito, ginawa itong ordinansa na ito para maproteksyonan natin yung ating mga kababayan. Sabi nga natin, magkaroon ng kapanatagan. Sa maraming pagkakataon, sinasabi natin ito na patuloy tayo nag-iisip ng iba't ibang estratehiya. Kaya nagpapasalamat nga tayo kay Councilor Jun Ibay kung saan dating Police Maynila ito. Naglitiro ito, tumakbo ito na bilang isang konsyel ng District 1 at naisip niya itong anti-balaklava ordinance na ito na malaking tulong para sa inyong kapulisan. Ayun, maginaw naman pala yun. Major Ines, meron ka bang mensahe para sa mga kapatid nating riders? Lalo na, yung mga babiyahe dyan sa Manila, sa lungsod ng Maynila. Yes, sa mga kapatid nating riders, sa mga kababayan natin, panatagin nyo yung kalooban nyo. Itong ordinansa nito hindi para saklawan o sikilin ng inyong karapatan. Ang sinasabi natin dito, ang ginawa ito para sa kapanatagan ng bawat isa. Sabi nga natin dito, yung kalayaan at karapatan ay lagi may kaakibat na responsibilidad. Yung ginawang ordinansa na ito para proteksyonan natin yung mas nakakarami nating kababayan. Alam natin, hindi lahat matutuwa dito. At meron ditong mga sektor na bumabati sa ordinansang ito. Pero dapat nating tignan, ano ba yung wisdom ng ordinansa na ito? At yung mga kababayan natin, na mga riders, huwag kayong mabahalat sa ordinansang ito. Alam naman natin, pag natin sinasabi, hindi ka aaray pag wala kang sugat. Saktong-sakto yun. Tama naman, hindi ka aaray kung wala kang sugat. Alright, yan mga brother. Again, ang MPD Police Information Office Chief, si Major Philip Ines. Major, salamat po sa oras. Anytime. Salamat kay Major Philip Ines sa paglilinaw ng ilang mga critical na information para hindi tayo naniniwala sa basta kuro-kuro mga brother. This is coming straight from Manila Police District's Public Information Office Chief himself. Pinsan ko yan, di ba? Salamat kay Jo sa pagpapaunlak sa interview natin. Expand lang natin konti at ipapaliwanag lang natin konti yung iba pang mga sections or information pagdating dito sa ordinansa na to dahil marami sa ating mga riders tumatagos talaga ng Maynila one way or another. Una, linawin natin. The Ordinance 9134 is specific to Manila, Maynila, not Metro Manila. Magkaiba kasi yan mga brother. Nung bata kasi ako, nagigito ko dyan eh. Manila is a city. So, nandyan yung Luneta, nandyan yung SM Manila, nandyan yung iba't iba pang mga landmarks na natin, di ba? Manila as a city. Yung Metro Manila kasi, yan ay mga pinagsama-samang mga iba't ibang mga syudad na magkakalapit. Pero technically, ibang syudad sila, so covered sila ng ibang ordinance. Halimbawa, Muntinlupa, iba yun. Pasay, iba yun. Makati, iba yun. Pero sakop sila ng Metro Manila. Pero hindi sila sakop ng ordinansa na to. Again, the Anti-Balaklava Ordinance is only effective within the city of Manila. At sinasabi nga sa ordinansa na to na ang pagsusuot ng any headgear, protective gear, anything that would conceal your face, even actually your helmet, habang nasa loob ka ng Maynila on certain locations, on certain circumstances, ay ipinagbabawal. Eto, giginawin lang natin mga brother. Halimbawa ako, taga-Bulacan ako. Naka-balaklava ako, naka-tube mask ako, meron akong helmet. At halimbawa tatagos ako ng Manila kasi papunta ako ng Pasay o kaya papunta ako ng Coastal Road, pa Cavite ako. Somehow, somewhere, tatagos ako ng Maynila. Ang misconception kasi ng iba is habang tumatagos ako ng Maynila, kailangan wala akong helmet, kailangan wala akong balaklava. Mali po yun. Doon nagkakamali ang karamihan. Tandaan natin, according na rin sa usap natin kay Major Philip Ines, is... Tama ka. Nakita natin, pag magta-travel ka, hindi sinasabing tanggalin mo yung iyong takip sa mukha. Na-covering natin talaga yan doon sa alikabok at pausok. Ang sinasabi dito, napakaliwanag naman, napakasimple ng explanation dito. Pag ikaw, naka-motorcycle ka, may motorcycle ka, at nakahinto ka, nakaparada ka, o bibili ka doon sa mga stop, pupunta ka o papasok ka, kailangan mong tanggalin. Para meron tayong ordinansa na nagsasabi na bawal ito. If you are riding
tapos hihinto ka lang dahil sa traffic light, dahil pinahinto ka ng mga traffic enforcers, ibig sabihin nasa biyahe ka, nasa kalsada ka, tuloy-tuloy ang biyahe mo, hindi mo kailangan magtanggal ng face mask, hindi mo kailangan magtanggal ng balaklava, at hindi mo rin kailangan magtanggal ng helmet. Safety kasi yan eh. You are riding, you are in motion, your vehicle is in action. Kung sakali mang nakahinto ka, yan ay dahil pinahinto ka ng traffic light o kaya naman ng mga authorities katulad ng mga kapatid natin na traffic enforcer to facilitate traffic. Pero kung tuloy-tuloy lang ang biyahe mo at tatagos ka ng Maynila o may pupuntahan ka lang talagang anywhere in Manila, that's okay. No need to remove the balaklava, no need to remove your helmet. Pero, halimbawa, tatagos ako ng Manila, dadaan ako, nauhaw ako, ihinto ko yung motor ko sa isang parking area kung saan pwede akong bumili ng soft drink sa tindahan o kaya naman sa mga convenience store. Sa pagkakataon na yun, kailangan kong magtanggal ng balaklava at helmet. So, kailangan yung mukha ko kita. By the time na huminto ako at napagdesisyonan ko na tatambay ako, kaya naka-on yung motor ko or naka-off yung motor ko, kailangan nakatanggal yung helmet ko o kaya naman yung balaklava ko. Lalong-lalo na kung ako ay bababa ng motor ko, pupunta ako sa tindahan, pupunta ako sa convenience store para bumili ng maiinom ko, kailangan nakatanggal ang balaklava at ang helmet ko, kailangan kita ang mukha ko. Actually, mga brother, wala naman talaga issue dyan eh. Kasi, wala pa yung ordinance na yan, ipinapatupad na yan ng iba't ibang mga private establishments. Hindi man sa Maynila, dito sa amin, sa Bulacan, kapag ako ay papasok ng bangko, madalas yan, halos araw-araw nagbabangko ako, pinapatanggal yung helmet, pinapatanggal yung sombrero. Hindi lang yan dahil may ordinansa. It's a safety precaution kasi papasok ka ng establishment eh. Diba? Marami na tayong mga nakita ng mga naka-helmet, papasok sa tindahan, gagawa ng masama, mangho-hold up, mananakit ng kapwa. Kasi nga may intention na iba, to begin with, covered na kasi or concealed na yung identity nila. Kasi nga, nakabalaklava, naka-face mask, naka-ski mask, naka-helmet. Kaya, it's actually a safer action para sa mas nakararami sa owner ng establishment, sa mga tao sa establishments na yon, sa mga tao sa paligid na bago tayo pumasok sa mga establishments na ganun, ay kita ang ating pagkakakilanlan. Sana malinaw yan mga brother. Ulitin ko lang, tatagos ka ng Maynila, bumabiyahe ka, hindi ka naman hihinto apart from the traffic light, traffic o anuman, hindi mo kailangan magtanggal ng helmet at balaklava o face mask o tube mask. Pero kung ikaw ay tatabi sa isang subdivision, sa isang sidewalk, sa isang establishment, hihinto ka, basically hihinto ka for whatever reason, pero hindi naman dahil sa traffic light, hindi naman dahil sa traffic, kailangan mo magtanggal ng helmet. Bottom line, kailangan mo magtanggal ng helmet at balaklava. Anything na nagko-conceal sa mukha mo. At paalala mga brother, huwag tayong smart ass. Ang ibig sabihin, hindi naman to tube mask eh. Hindi naman to balaklava eh. Ano to? Bandana to. Ano to? Panyo to. Hindi ganun mga brother. So ordinansya na to, kung babasahin natin yung kabuuan ng Ordinance 9134, naka-define dyan kung ano ang definition ng balaklava. At covered niyan yung mga ski mask, yung mga bonnet, yung ultimo yung mga hoodie that conceals your face, kasama yan. So, wag tayong masyadong pilosopo na sabi mo, ano naman to hoodie jacket lang naman to, may takip lang na ganun. Bawal yan mga brother. Baka ikaw pang magka-problema. Iiwan ko yung link ng mismong ordinansa na to sa comment section para kayo mismo mabasa nyo at malinawan. Sinabi natin kanina na basta tumatagos ka, umaandar ka, bumabiyahe ka, okay lang na hindi magtanggal ng balaklava at saka ng helmet, mga brother, no? Ngayon, pagdating sa mga lugar na dapat magtatanggal tayo ng balaklava, face mask, helmet, kailangan alam din natin. Bukod dun sa example natin kanina na papasok tayo ng tindahan, basically any establishments, mapa commercial yan, government establishments o kaya public establishments, kailangan kita ang mukha natin. At gaya nun sa example natin, kung sakaling bababa tayo ng motor natin, kailangan nakatanggal yung anything na may takip sa mukha natin. Halimbawa, magwi-withdraw ka sa ATM, dapat yan kita yung mukha mo. Bibili ka sa tindahan, bibili ka sa palengke, o kaya naman may hinihintay ka lang. Halimbawa, yung angkas mo, may bibiling something, nakatambay ka, hinihintay mo siyang, o kaya hinihintay mo yung kasama mo mag-withdraw sa ATM, yun, kayong dalawa. Yung kasama mo, dapat magtanggal ng balaklava at saka helmet. Ikaw din naman habang naghihintay ka, dapat nakatanggal. So basically, naka-standby ka lang. Dapat yan nakatanggal yung anything that will conceal yung mukha mo. Saang-saang mga lugar, so yun na nga, sa mga public roads, sa mga subdivision, mga public alley, sidewalks, pati sa mga parke, pati sa mga parking lot, sa mga palengke, mga grocery, basta lahat yan mga brother. Anything na hindi ka umaandar
at wala ka sa act of traveling, of riding, dapat nakatanggal ang kahit na ano na nakatakip sa mukha natin. Mapa-face mask, balaklava, tube mask, ski mask, helmet. At gaya nga nasabi ni Major Ines, mga brother, may iba't ibang mga exemptions yan. Ito yung ilan na kumbaga exempted ka na pwede kang hindi magtanggal ng mga face concealing masks na tinatawag. Halimbawang magkaroon ulit ng pandemic o kaya naman sakit na kumakalat, as declared, as mandated or as recommended by Department of Health o kaya ng IATF, ito yung Interagency Task Force, yan yung napaka-active during pandemic. Yun, syempre, ibang usapan yun pag meron ng usaping ganyan. Pwede nang hindi magtanggal ng mga face mask natin yan. Isa pa sa mga exemptions is baka kasi magtaka tayo, bakit yung mga ibang police naka-face mask, yung mga ibang law enforcers, nakatakip yung muka. Exempted kasi sila niyan in a sense na kapag sila ay on official duty performing their duties, katulad ng merong emergency, security escort, o kaya naman may in pursuit sila o may hinahabol silang mga masasamang loob. That is, syempre, also to conceal their identity. On official duty kasi sila At saka syempre, yung mga pasyente, yung mga may sakit na kinakailangan talaga na magsuot ng mga protective mask para hindi na lumala yung mga sakit nila as recommended by the doctor. Hindi yung ikaw lang ang magdedesisyon na, okay, may sakit ako. At saka, exempted din yung ibang mga tao na kinakailangan magsuot ng mga turban, yung mga religious outfit nila sa ulo nila, exempted sila doon because it is their right to exercise their right to religion. Tandaan natin na itong ordinansa nga it doesn't supersede or hindi siya mas malakas kaysa sa Constitution natin. Constitution gives the right to religion or freedom of exercise of your religion. So yung mga nakaturban, lalo na yung marami dyan sa mga kapatid nating Muslim at yung mga iba pang mga religious organization that requires them na magkaroon ng mga ganitong headgear, mga turbans, exempted sila dyan. Alam na natin kung ano yung pwede pagdating dito sa ordinansa na to. Alam na natin kung ano yung mga ipinagbabawal. Alam na rin natin kung sino at ano yung mga exempted. Ngayon, kung sakaling ikaw ay mahuli na lalabag sa ordinansa na to, ito yung mga penalties niyan. Ito yung, masakit sa ulo to mga brother. Kapag ikaw ay matigas ang ulo at hindi ka susunod sa ordinansa na to, ang first offense mo, multa ka ng 1,000 pesos. Bigat. Ilang linggong gas mo na yun. Second offense, 3,000 pesos na multa, tapos community service ka ng 8 hours. Community service, pwede yung pagbantayin ka, paglinisin ka, kung ano man ang i-assign sa'yo ng munisipyo o ng authorities. Sakaling mahuli ka na naman, pasaway ka talaga, matigas ang ulo mo at mahuli ka sa pangatlong beses at higit pa, pangatlo, pang-apat, pang-lima o higit pa, multa ka ng 5,000 pesos, kulong ka ng up to 15 days, pero yung makukulong ka sa 15 days dahil hindi ka lang tanggal ng balaklava mo. At posible pang mai-recommend sa LTO na i-revoke ang lisensya mo. Sakit sa ulo yan. Kung sakaling sisitahin tayo, kailangan alam natin yung mga authorities na may karapatan na manita at may karapatan na mag-enforce nitong ordinansa na to. Siyempre, unang-una yung Manila Police District, yung mga kapatid nating kapulisan. Pangalawa, yung mga Manila Barangay Bureau, barangay. Kasama na rin dyan yung MTPB or yung Manila Traffic and Parking Bureau. So yung mga yan, pwede tayong sitahin, pwede tayong i-cite for violation ng ordinansa na to. So again mga brother, effective na yung ordinansa na yan. Be sure na guided tayo at alam natin kung paano sumunod sa ordinance na yan. So yun mga brother, yung pagiginaw natin sa Manila City Ordinance number 9134. Ito na nga yung Anti-Balaklava Ordinance. Sana nabigyang linaw kayo mga brother. Huwag kayong basta-basta makikinig sa mga kuro-kuro, sa mga sabi-sabi, tapos magpapadala ka na kagad sa emosyon. Magre-react ka nang hindi mo pa naman talaga alam ang buong storya. Kaya tayo, we try our best na talagang dumirekta sa sources. So, gaya ng sabi ko, yung kopya ng ordinansa na yan, iiwan ko yung link sa comment section sa baba. Also, another source that we had is my cousin, si Major Philip Ines, bilang Manila Police District Public Information Office Chief. Siya na mismo ang naglinaw ng mga bagay-bagay sa atin para mas malinawan tayong mga rider while we are in the city of Manila. Tandaan natin na itong mga ordinansa na to ay hindi ginagawa para busitin tayo. Hindi yan ginagawa para tapakan yung ating karapatang pantao. Kung ako lang tatanungin, walang problema doon. Ano yung karapatang natatapakan sa akin kapag pinapagtanggal ako ng helmet at balaklava nang hindi ko naman talaga kailangan gamitin? 'Di ba? Yung mga nagre-react ng ganyan, keso, it's depriving human right. Nek-nek nyo.
Ang dami nyo nilang arte, ang dami nyo nilang gustong masabi. Diba? Again, the purpose of the ordinance is safety and crime deterrence or crime prevention. Ang mahirap kasi sa marami sa atin, magrereklamo against krimen. Ang dami ng ang dami nangyayari, wala kayong ginagawa. Pero by the time naman na may ginawa ng mga authorities, by the time na may ginagawa ng gobyerno, ayaw naman nating sumunod. Mahirap yun. If we want improvement, then we should be open to changes. So long na hindi naman tinatapakan yung ating karapatang pantao. Yan ang update natin sa video na to mga brother. Be sure na i-share natin to sa mga kapatid nating mga riders, lalong-lalo na kung alam natin na tayo tumatagos mo biyahe ng Maynila, mga kakilala natin, mga kamag-anak, para malinaw. At syempre, iwas penalty, iwas multa dahil mahirap na. Maganda na yung alam natin ang mga ordinansya na to para properly guided tayo. Siyempre, para hindi ka magpugay sa lahat ng mga ating motorcycle news, reviews, and updates katulad nito, be sure nakapollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. See you next video mga brad. Salute!